Ay, magandang tanghali po sa inyo mga friends. Mga friend. Lalong-lalo na po kay Mama Mary at kay Papa Jesus. Welcome po sa aming YouTube channel ni Friends Ellen. Nandito po kami. Magpasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng kalakasan ng pangatawan sa araw na ito. Mayroon pong ikwento si Friends Ellen sa kanyang buhay, sa nangyari dyan sa kanyang paa. At magandang tanghali po sa inyo uli at abangan na lang po ninyo. Magkwento ko, abangan niyo. Hello po, magandang tanghali sa ating lahat. Ako po may ikwento sa inyo sa sarili kong nangyari sa akin sa Maynila, mga friend. Ngayon ko lang po ito ikwento sa inyo ay salaysay ko ang buhay ko, mga friend. Dati po, nung una po, hindi po ganito ang pangangatawan ko, sarili ko. Ay ngayon po, pumunta ko lang Maynila. Kasi po, mga anak ko po nandoon sa Maynila, sila ng trabaho, hanap. Kasi parang nailang sila dito sa Palawan, mga friend. Kaya labing kainit na hanap buhay namin dito, pang-awi lang po, buhay. Ay ngayon po, pumunta ako ng Maynila, mga friend. Hindi ko sukat akalain, mga friend, na magkaganito pala ang buhay ko, mga friend. Kaya wala akong magawa, mga friend. Siguro kapalaran ko ang buhay ko na magkaganito ako, mga friend. Ngayon, mga friend, masakit sa damdamin ko, mga friend, na nagkaganito ang buhay ko, mga friend. Matagal na ito, mga friend, siguro punta ng mag-aanim na taon na, mga friend. Nung una, mga friend, doon ako nanarbaho ako doon sa Maynila, mga friend, kasi tambay ako doon. Hindi man ako napasyal ng anak ko na yung mga friend ba, walang trabaho doon. Bago yung bayaw ko, nagtrabaho doon sila sa sa Kalakalan, sa Kainta, mga friend, sa Kainta Rizal, sa Kalakalan. Ay tinanong ko yung bayaw ko, sabi ko, "Dai, saan kayo nagtrabaho?" Sabi po ng bayaw ko, "Sa Kalakalan, ate." Sabi ko, "Pasok niyo naman ako. Gusto akong may trabaho ako, kahit lang, extra lang, kasi walang pera hirap talaga dito sa Maynila." Ay ngayon, mga friend, sa awa ng Diyos, pinasok ako ng bayaw ko. Ay doon, mga friend, nakagtrabaho ako doon sa Kalakalan. Ngayon, mga friend, ayun na, mga friend, hindi ko sukat akalain, doon ako na disgrasya, mga friend. Doon ako nasagasaan sa loob ng compound na tinatrabahoan ko. Kaya ito, mga friend, itong putol ko, sige, itutok lang na ako ang cellphone ba. Ayan, mga friend, yung nangyari sa akin, nasagasaan ako ng truck ng kumpanya sa tinatrabahoan ko sa Kalakalan. Ngayon, mga friend, hindi natin alam ang buhay o disgrasya. Ngayon, mga friend, nangyari yon. Ngayon, mga friend, nung nangyari yon, nasagasaan ako. Tinakbo nila ako doon sa Agpidic, sa Quezon City po. Doon po ako pinutulan ng paa ko, mga friend. Pero unang-una, mga friend, alam ninyo, hindi ko matanggap-tanggap. Kung paniwala kayo sa akin, mga friend, sinisi ko ang Panginoon, hindi ang buhay ko. Bakit kaya, mga friend, na ang Panginoon ang sinisi ko? Ngayon, mga friend, nung nakamubuon ako, mga friend, na bakit sa mga friend, binilansi ko talaga ang lahat nung nakamubuon na ako, nung pagaling na ang putol ko. Bago palabas na po ako ng ospital, binalansi ko talaga ang lahat, mga friend, na bakit ba ang Panginoon ang sinisi ko na hindi man ang sarili ko? Ano ba ang ng Diyos?
Ngayon mga friend, na-move on ko. Nabalansi ko ang lahat na ay kapalaran ko siguro ito. Siguro Lord, ito siguro ang kapalaran ko o ibinigay itong buhay ko sa binigay mo ang buhay ko sa yung binigay yung buhay ko. Hindi ko alam ang buhay ko na ganito pala ang masaklap ng buhay ko mga friend. Ngayon mga friend, lumabas na po ako ng ospital. Hindi naman mga friend na hindi ako sinagot ng kumpanya, sinagot nila ako. Kasi mga friend, parang hindi ko kaya ikwento ang lahat. Kasi pero mga friend, bahala na ang Diyos sa akin. Kaysa nagsasabi lang naman po ako ng totoo sa inyo. Ngayon po, lumabas na ako ng ospital. Doon ako dinala ng anak ko sa doon sa kapatid ng asawa ko. Sa sa Pag-asa, Quezon City po. Doon po ako nagpapagaling ng putol ko mga friend ngayon. Doon ako nag-therapy pa ako mga friend bago ako tapos ng therapy ko. Ayun po mga friend, inantay ko yung mga friend. Inantay ko po yung dugtong ko mga friend. Ito. Mga friend, natanggap ko na ito mga friend. Pagkatapos kong mga friend, nasuot ko na ito mga friend, umuwi kami dito ng Palawan mga friend. Sa awa naman ng Diyos mga friend. Ayun, sige ko mga sige. Ari lang din. Di ba ko makita nila ko ng istorya. Sa awa ng Diyos mga friend, naka-move on po ako. Ay mga friend, umuwi kami dito ng Palawan noong 2019. Wala pa po ang COVID. Ngayon mga friend, pag uwi namin dito ng Palawan mga friend, 2020 na po, bago po pumasok ang COVID. Tamang-tama lang po nakauwi kami dito ng Palawan bago pumasok ang COVID. Ngayon mga friend, pagdating namin dito sa isla, sa mga yung mga tao dito sa amin, mga kaibigan mga friend, nilait-lait nila ako mga friend. Sabi nila sa akin, kung hindi ka pumunta ng Maynila, hindi ka magkaganyan. Sabi ko, wag naman niyo akong sisihin ng ganon. Hindi ko man alam kung magkaganito ba ang buhay. Ngayon mga friend, masakit, di ba? Masakit sa damdamin. Pero mga friend, bahala ng Diyos sa kanila ang naglait sa akin mga friend. Tinanggap ko naman ang lahat. Bakit ako mga friend mag-react? Na totoo naman talagang ako, putol na. Mga friend, inahayaan ko yung naglait-lait sa akin mga friend. Kasi, totoo naman talagang naputulan talaga ako ng paa mga friend. Bahala na ang Diyos sa kanilang magkusika mga friend. Hindi ko naman sila pinapatulan. Pinapabayaan ko na lang mga friend na naglait sa akin. Basta sa akin mga friend, tiwala ako ni Lord. At nagtiwala ako sa sarili ko mga friend. Masarap umiyak mga friend, pero hindi na. Ubos na yata ang luha ko Ubos na ang luha ko. Pero ngayon mga friend, sinasalaysay ko talaga sa inyo ang lahat. Ngayon mga friend, pagdating ko dito sa Palawan, dito sa isla namin. Ayan mga friend, dumating ang yung injection ng COVID. Ayan mga friend, nakapa-injection kami parte sa panglaban ng COVID. Ayan mga friend, naka-move on ako ngayon mga friend. Salamat sa Diyos. Dinagayan pa niya ako ng magandang pangatawan at lakas mga friend. Naka-move on na talaga ako mga friend kasi patakbo na ako ng mag-aanim na buwan na mag-aanim na taon na mga friend ngayon. Ay mga friend, wala akong trabaho dito mga friend kasi kahit putol na ako mga friend, kinaya ko talaga ang lahat ng trabaho na makakaya ko. Kakayanin ko ang lahat mga friend. Sa abot ng makakaya ko mga friend, gawin ko ang lahat mga friend. Ngayon mga friend, mahaba ang istorya ko mga friend, sorry. Ngayon mga friend, ang gawa ko dito sa amin mga friend,
Kasi sila po ito ang tinitirahan namin mga friend. Kaharap lang po ng 2 season. Mga friend, sa totoo lang po, wala kaming trabaho dito mga friend. May nagbigay po sa akin ng gamit mga friend. Naisipan ko po yun. Siguro, tinuturuan ako ng Diyos na ganito na lang ang gawin ko. Kasi gusto ko talaga mga friend, may trabaho talaga ako. Parang yung isip ko mga friend, kabalikin ako ng Maynila eh. Pasok naman ako ulit doon sa tinatrabahoan ko. Ang kaso lang mga friend, ayaw ng anak ko. Ayaw na ng mga anak ko na pabalikin ako ng Maynila. Ngayon mga friend, ang ginawa ko dito mga friend, naghanap buhay ako mga friend. Ayun po mga friend, may nagbigay sa akin ng gamit yung cellphone mga friend, pero hindi naman ano mga friend, parang maanghang na rin. Pero pinagtiisan ko ito mga friend, ang cellphone na ito, na para makablog po ako. Yun po ang totoo mga friend, makablog lang po ako. Siyempre mga friend, hanap buhay rin yun. Para naisalaysay ko ang lahat na nangyari sa buhay ko mga friend, sa aming kawalaan. Yung asawa ko mga friend, ano na, senior citizen na, hindi na sa laot, makakawil-kawil, matanda na siya mga friend eh. Mas mataas pa ang edad niya sa akin. Ako mga friend, 56 pa ako ngayon. Yung asawa ko, 67 na po. 67 na siya. Ngayon mga friend, matanda na. Ngayon mga friend, siguro mga friend, ako, ginagawa ko ang lahat. Ako na lang ang naghanap buhay siguro sa amin. Ang kaso mga friend, mga anak ko, nag-aasawahan na lahat. May kasama ako ngayon, yung apo ko na lang. Bago yung asawa ko, minsan-minsan mga friend, makasama sila paglaot. Ayun lang po. Yung, pag may huli, makasaing. Pag walang huli, hindi makasaing. Ito mga friend, nagsipag po ako sa pagbablog mga friend. Baka may magtulong ko sa akin. Maawa ang Diyos. Ayun mga friend, ang kwento ko sa inyong lahat mga friend. Sa araw na ito mga friend. Kaya mga friend, maraming salamat sa inyo. Mga vlogger, mga ka-vlogger ko. Manood kayo sa kwento ko. Lahat naman mga vlogger dito sa amin, sa Kanipo po. Kilala ninyo ako at kilala ko na rin kayo lahat. Kaya, yun lang po ang magkwento ko sa inyo. Maraming salamat sa lahat sa inyo at magandang tanghali po. Thank you po. Thank you. Taas na. Ano, tama na mo. Sige kung kita. Meron to. Nakuha siya. Ano po, mayroon pa po ako palang idudugtong sa aking pagkwento kanina. Salamat po sa nagbigay sa akin itong dugtong ko. Ito po, sira na po. Tinatalian ko na lang po ng nylon. Ito po. Nylon po ang natali na ito kasi matatanggal na itong paa niya kasi bumigay na. Bumigay na po mga friend. Itong dugtong, yung paa niya. Tinatalian ko na lang po ng nylon. Wala na po akong maisuot pag matanggal na ito mga friend. Kaya po, nanawagan po ako sa nagbigay sa akin ito. Maraming salamat po. Sa mahabang pagsuot ko nito, sa mahabang 6 na buwan po. Mag-6 na buwan na po itong suot ko. Masira na po kasi siya. Ito, na lang. Pinatalian ko na lang po ng nylon. Ito po, matatanggal na ko. Hindi ko tinala ng nylon, matanggal na talaga siya. Bumigay na po siya bumigay na. Salamat po sa nagbigay sa akin itong lugtong ko. Kung sino man siya na hindi ko man siya kilala, maraming salamat po sa inyo. At sa kumpanya po na naggasto sa akin doon sa ospital. Maraming salamat po sa inyo Ma'am Andrea. Sana po makikita ninyo ako sa aking kwento ngayon sa buhay ko. Salamat po. Magandang tanghali sa inyo lahat.